Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Isa na namang OFW ang piniktima ng isang opisyale sa gobyerno. Hindi lang niloko, ang OFW pa mismo ang kinasuhan ng ungas na si General Elmer Katok. Grabe na talaga tong mga tao sa ating gobyerno. Lahat na lang gagawin dahil sa sobrang pagmamahal sa pera. Ang nakakabanas pa dito sa mga ungas na ito ay yung mahihirap pa na Pilipino ang kanilang gustong-gustong binibiktima. Hay, wala namang magawa ang walang pera kasi nga walang pera. Tunay nga ang kasabihan, ang mayaman ay patuloy na yumayaman at ang mahirap ay tuluyang humihirap. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod. Ang isyu nga ding ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Kala ko kaya meron tayo mga consul abroad para may tulong sa mga OFWs na may problem. Baliktad ata ang nangyari." At sabi din naman ng isang netizen, "Kilala namin si Con General Cato dito sa New York. He's the best at lahat kami umiyak when he was notified to be assigned in Milan." At sabi din naman ng isang netizen, "Si Mau Dix below the belt ang accusation kay Kuting na walang katotohanan. Hindi maide-manda ni Bongbong Marcos kasi mayaman din si Mau Dix at may impluensya. Samantalang pag mahirap demanda, agad saan ang hustisya?" Velasquez, isa din pong biktima ng Alpha Asistencia. Good afternoon po sa inyong lahat. Isa din po akong biktima na pinangakuan po ni Crisel or yung pong employer ng Alpha Asistencia. Isang araw po nung April, yung nanay po niya sa kaibigan ko, magkausap po sila. Sabi po nung nanay ni Crisel, yung Edna Respicio, open daw po yung direct hiring na kung saan yung anak daw po niya yung nagpo-process po. Sabi po niya doon sa kaibigan ko po na matagal ko na pong kaibigan, yung bata po kami, bakit daw po hindi niya ako kunin? Sabi po ng kaibigan ko, maraming problema ang pinagdaanan si Socorro. Galing siya sa anong sakit, marami siyang naging utang. Wala siyang perang ipang babayad para i-process. Sabi po nung mother ni Crisel, yung na lang daw pong kaibigan ko ang magbayad. Noong daw pong time na yun, 100 euro lang daw po ang pera ng kaibigan ko. Kaya sabi po nung nanay ni Crisel, sasabihin niya kay Crisel na sila na po muna ang magbabayad ng processing fee ko. Pagdating ko po sa Italy, babayaran ko po yun, hindi po for free. So yun po, hanggang sa April po, first week po, kung hindi po ako nagkakamali, tumawag po sa akin yung nanay ni Crisel after po nilang mag-usap po ng kaibigan ko. Sabi po niya, isend ko daw po sa kanya yung passport ko. At kukunin daw po nila ako para po mabigyan ako ng trabaho. Pero po wala pong specific na trabaho ang ipinangako sa akin. Ang akala ko po noon, katulad po nung kaibigan ko at saka po nung nanay ni Crisel na ang trabaho po nila is sa bahay, yung per hour po, iba-iba po yung employer po nila. Yun po yung inakala ko po na maibibigay po sa akin. Hanggang sa pinakilala po ako sa isang GC ng nanay ni Crisel sa kanya. Sa totoo lang po, hindi ko po siya personally kilala si Crisel. Hanggang sa GC po, kung pinakilala na po siya sa akin, gumawa po ng GC mother niya. Sabi niya po sa akin, may mga aplikante daw po siyang katulad ko. Lumabas na daw po yung mga nolausta. Tinanong ko po siya kung ano po yung nolausta. Ang sabi po niya sa akin, government approval or yung working permit po. So sabi niya po sa akin, habang pinaprocess po nila yung visa, yung papel ko dahil sinend ko na po sa kanila yung passport ko, samahan ko daw po yung mga applicant sa PIASI. Ang ginawa po ni Crisel, gagawa po siya ng GC, siya po yung admin, i-add niya po yung mga biktima, yung mga relative po nila na nagbabayad po sa kanya doon ng processing katulad po ng mga kapatid po nila, Miss Apple. And then, samahan ko daw pong magpasa sa PIASI ng application for visa. So ako naman po,
bilang first timer pong mag-a-apply, dahil po sa kagustuhan ko pong makabayad po ako ng utang ko nung nagkasakit po ako nung 2017. At syempre po, pag Italy po yung i-offer po na isa pong napakalaking opportunity po para sa pamilya, di ba po? Hanggang sa yun po, sinamahan ko po yung mga biktima na katulad ko po, nag-apply. Nagsesend po siya sa email ko ng documents, yung pong Nula Usta. Nung una po, na naging appointment is April 17. Di po natuloy dahil po yung Lola Usta po nung una, si Jo Maria Manalo, meron na po agad red flag. Ang nakalagay po sa birthday po ni Jo Marie, pangalan po nung kukuha sa kanya na asawa niya. Meron po siyang, nagda-dialysis po siya, kaya kailangan pong urgent po siya makuha. Hindi po naitama po yung Lola Usta niya until August po. Nakontak po ako ng asawa po na si Miss Lovely Manalo. Tapos tinatanong niya po ako kung sino po yung binabanggit ko po sa mga post ko po sa FB. Kasi po ako po bilang pong nakasama doon, na-obserbahan ko po na parang meron pong irregularities po dun sa mga documents. Kasi po, tinatanong ko po si Miss Kat, yung pong si Miss Kat, siya po yung nag-a-assist po sa amin sa VIP, na normal lang po ba na laging may mali po sa Nula Usta. Mali po minsan yung spelling ng pangalan. Katulad ko po, yung sa Nula Usta ko po pinadala ni Crisel. 1976 po talaga ako pinanganak. Pero ang nakalagay po doon, 1978. So, kailangan po i-correct po yun. Sa iba naman po. Ma'am, excuse me. Okay, lahat ng sinasabi mo, nandiyan po sa sinumpang salaysay niyo. So, para hindi tayo kapusin sa oras, I would like to proceed with the other resource person nandito. Anyway, doon sa mga gusto pang malaman kung anong sasabihin pa ni Ma'am Velasquez na hindi pa niya sabi, bibigyan kayo ng kopya ng kanyang sinumpang salaysay. Is that okay with you, Ma'am Velasquez? Okay. Now, let's proceed with the next resource person natin. Yung Consul General, Elmer Cato. Good afternoon, Mr. Chair, Your Honor. Thank you for the opportunity to address the Committee on Migrant Workers on the issues pertaining to the cases of fraud and illegal recruitment in Milan, which the Consulate General has been investigating since the first complaint was filed with us in July. If you may, Your Honor, I would like to read portions of the position paper so we could give proper context to the discussions. Mas maganda siguro, Mr. Cato, kung dumiretso na kayo, anong ginawa nyo matapos nyo matanggap yung reklamo sa Sige mga po, biktima at ano pong ginawa nyo para maimpormahan yung lahat ng mga OFWs natin sa Italy nang sa gayon na po madagdagan pa yung mga biktima. What have you done? Yes, sir. When the first case was reported was on July 31, we immediately wrote Alpha Assistenza to tell them that the complainant was asking for a refund of the amount she paid for her Decreto Flussi application. Alpha Assistenza po sumagot at sinabing may kontrata po silang pinirmahan. And in that contract, it stated that Alpha Assistenza would only be putting together the documents and filing the application. So medyo na stalemate po kami doon. And on August 21, 2 staff members of Alpha Assistenza reached out to me and asked to meet me secretly because they wanted to share something that's been going on. So pinuntahan ko po sila doon sa isang bahay sa Milan at doon po sila nag-share nung masuspetsya nila na may fraud na pong nangyayari. They presented to me several evidences and I asked if there were complainants who could come to us and they escorted them to us po 4 days later. So those were the first 19 complainants that we investigated. So simula po doon, aside from investigating the complaints, So ano pong naging result ng inyong investigation, sir, matapos yung mapakinggan yung salaysay ng mga... the result, sir, is 94 cases of aggravated fraud have been filed in Milan before the Office of the Public Prosecutor as of last week. So umaksyon po kayo Opo. doon sa reklamo? Documented So po ang kayo lahat po ng ang action nag-file ng mga ng kaso? konsulado despite allegations that we failed to act from some of the witnesses who are here, who unfortunately, Kung ginawa niyo po yung trabaho
as expected by the OFWs, bakit kayo po ay patuloy pa rin nireklamo? Hindi ko po alam kung bakit pa sila nagrereklamo. As far as we're concerned po, wala pong nagrereklamo sa Milan. Ang mga nagrereklamo po ay mga kababayan natin na dito sa Pilipinas. Of course, they are afraid to complain over there kasi nandoon ka. Siyempre, pag di sa Pilipinas, wala ka na doon, wala ka na sa harap nila. Wala na silang takot magreklamo. But anyway, sige, thank you for that, Mr. Cato. Go ahead, Senator Riza. Salamat, Mr. Chair. Meron akong follow-up question kay Conjen Cato, pero related kasi sa isang follow-up kay Miss Maria Socorro. So, isang quick one lang sa kanya and then itanong ko rin kay Conjen Cato. Ma'am, Miss Maria Socorro, skinan ko po yung binigay ni Chair, sinumpa ang salaysay nyo. Andito po sa matrix nung mga biniktima, merong ding kapangalan ng isang may-ari, yung Frederick Dutaro. Yes po, mga kamag-anak. Tama po, mga kamag-anak Yes din niya po. po ay nandirito. Franz Michael Dutaro, Federico Dutaro, Francis Mark Dutaro, at saka Feme Grace Yes po. Dutaro. Kamag-anak sa kakapatid po. So yung pati iba. po kamag-anak at kapatid, binibiktima ng Alpha Assistenza ni na Mr. Frederick Dutaro. Yes Tama po, Your Honor. Okay, ibang klase po talaga, Mr. Chair. Salamat po, Ms. Maria Socorro. Follow-up question ko po kay Conjen Cato sa line of questioning ng Chair. Meron po bang paper trail dun sa sulat at paper trail sa ano pa bang ibang communications ng inyong opisina with Alpha Assistenza? Yes, Madam Senator, meron po. Documented po lahat ng galaw namin. Kung ganun po, paki-provide po sa komite namin Opo. through the chair. And yun, idugtong ko na lang related sa line of questioning, although hindi pa na-bring up, Mr. Chair, sa mga testimony, yung tungkol sa patronato system. Yung sistema kung saan ini-issue yung mga nula osta pero napag-alaman yung ibinigay sa mga victim survivors ay mga peking nula osta pala. So kaugnay po dun sa mga tanong tungkol sa patronato system in general, aside from what you've already told the committee, ano pong naging papel nung konsulada ng Pilipinas sa Italy sa kalakaran ng patronato system in general muna bago namin pasukan itong specific cases ng pang-aabuso sa mga OFW? Yes, ma'am. Ang problema po natin sa Italy, hindi lamang po yung Alpha Assistenza. We're talking about the predatory practices of individuals and agencies called patronatos, some of them Filipino-owned, and we counted about 37 of them, at least 37 of them in Milan, who, some, not all, some of who have been charging exorbitant fees for services rendered to our kababayan. So, when the issue was first brought to my attention about more than a month after I assumed in Milan, may nabanggit pong mga issues na ganun pero wala pong nagko-complain. Nobody was going to the consulate to file complaints. But we've been receiving some reports that may mga kababayan po tayong nabibiktima na nagbabayad ng napakalaking halaga. So, yung ginawa po ng konsulado is nagtanong-tanong po kami at sabi namin kahit the patronatos are under the jurisdiction of Italian authorities, siguro pwede naman pong kausapin yung mga patronati natin. Mag-usap, baka naman pwedeng babaan nyo yung rates nyo. We do understand that you have administrative expenses pero hindi naman po siguro tama yung naniningil tayo ng 5,000 euros, 2,000 euros for services that the Italian counterparts offer for free. Exactly, Mr. Chair. Yun yung gusto kong i-follow up din kay Conjen Cato. Sa alam namin sa pag-research para matugunan yung reklamo ng mga victim survivors natin, yung patronato system, serbisyo po siya provided by the biggest workers' unions and associations of Italy. Libre po Libre po. ang mga serbisyong binibigay nila dapat sa mga OFW natin at iba pang migrant workers sa Italy. At yun na nga po, may counterpart pa yung Italian government or Italian state. So, partly bakit po ang naging i-appeal sana sa mga patronati ay ibaba yung fees when actually dapat libre po at wala pong sinisingil sa mga aplikante I-explain natin. po nila ma'am sa akin that may mga administrative costs po sila, may mga offices to So, sabi ko baka naman pwedeng yung acceptable fees lang, wag naman yung sobra-sobra. And yung mga patronato po, hindi naman po lahat cater to Filipinos. Yung mga Filipino-owned patronato po natin,
Sometimes they only cater to Italians. Some of them don't do the Decreto Flussi. So meron pong ilan talaga na matas pong maningil. So yung efforts po natin, yung mga discussions with the community resulted in the establishment of the Filipino Chamber of Commerce and also the Association of mga Filipino Patronatos and other service providers. Pinapirma rin po namin sila ng covenant kung saan nakasaad doon na they will observe ethical business practices at mag-usap-usap po sila para talagang babaan yung rates. And in addition to that, the consulate is maintaining a watch list of patronatos that have been the subject of complaints. Mr. Chair, I think Yusek De Vera would like to weigh in on this issue. Go ahead, Mr. Eduardo, you say De Vera, De Vega. De Vega po. De Always Vega. pleasure. Just a The few floor is things. yours. Kung umabot sa tanggapan namin or sa OWA or sa DMW yung reklamo nila, we would have also taken quick action on this. Baka bago pa pumunta sa Milan o umabot sa dyaryo, na-instruct na namin to do something about it. I myself went on September 29 and met some of the complainants dun sa Milan, and that's where we started the ball rolling to hire a lawyer already of their choice. Sino po yung lawyer? Now, it's about the patronato. I issued an order to the Consul General end of November. Disassociate yourselves from the patronatos. This was upon the recommendation, and he's online, of our ambassador, His Excellency Nathaniel Imperial. Because the patronatos are supposed to be some parang broker, I don't want to use the word fixer, no? Para mas madali yung papers, mas submit, but they're not absolutely required. A Filipino needing to submit papers to the Italian government, or kunyari mag-apply ng passport or whatever sa konsulado, doesn't need to go to patronatos. So, nangyari po dito, and I'm under oath, and that's why I'm saying it. I think you were trying to get it out, and I think kababayan's here. There is a perception that the Consul General is protecting Alpha Assistenza. And that's why I said, from now on, para walang taint of anything, we cannot associate yourselves with patronatos. So they are on their own. They should not be connected to the consulate in any way. If the Filipinos want to avail themselves of their services, ayun, maaring may masascam. Kasi pwede naman yung mga kababayan natin pumunta diretso sa konsulado or lalo na diretso sa government authorities. But of course, there's the issue, may Italian, siguro Italian language barriers or what, but basta from now on, and my instruction was reiterated by Yusek Antonio Morales. The consulate disassociate itself from the patronatos. Yes, thank you, Mr. De Vega. Pero dapat yung asking the Consul General to disassociate from patronatos, dapat kasama dun sa pahuli sila. Kung gumagawa na silang illegal, kung hindi na tamang ginagawa nila, get in touch with the Italian government and tell them that these people are doing something illegal and they should be arrested under your law. That's why there are 94 cases now Good. being So, filed. Upon gastos po ng Legal Assistance Fund, thank you again to the Senate for that. Meanwhile, yung DMW naman ang umahabol sa mga how do you say, counterparts or local agents, mga patronato dito sa Philippines, working with the DOJ, OBI. But you were about to ask, well, I think... thank you, Mr. De Vega. Yusek De Vega, thank you. Thank you, Mr. Mr. Cato? Chair. Just to clarify po, the consulate has no transactions with patronatos. Sa definition po kasi natin ng patronato, lilitaw sila na parang fixers. So wala po tayong transactions with them. But in the Italian ecosystem, yung patronatos po are funded by the Italian government. These are registered entities para po mga accredited travel agencies or recruitment agencies. So it's not only Filipinos who go to them. So it's the Italian public that avail. Pero pwede niyo pong pagsabihan, Mr. Cato, ang ating mga OFWs na do not deal with these Yes, sir. people. We issued a Kasi number of especially kung advisories. galing po sa inyo, mas credible po kayo, pakinggan kayo. Pag sinabi niyo, stop, don't deal with these Opo. people dahil Sabi naman po natin yan, marami po tayong mga meetings with our community, marami po Pero kung tayong sabihin niyo po sila, bakit meron pa rin po nakikipag-deal sa mga yung patronato? siguro po Maybe you're not offering services na in-offer ng patronato, kaya lang sa inyo, libre dapat. yung nangyari po kasi sa Milan, actually
Mr. Senator, you were there in October 2022 and met with our community. This issue was not raised by them. Kasi po parang naging kalakaran na yan, tanggap na po ng ating community that if they want to bring their family members in, they should go to a patronato, and they were willing to pay so much. But you have to educate them, Mr. Cato. Tell them na walang pakinabang to patronato. In the end, sakit sa ulo lang to. Opo. Baka maloko lang kayo. Yun Dito sa amin sa embassy, libre yung servisyo bibigyan namin, yung ginagawa ng patronato kaya namin gawin. Ganun dapat ang Yung approach. ginagawa By po the way, ng- I would like to acknowledge the presence of Senator Bongo. Thank you for coming, Senator Bongo. Yung po ginagawa ng mga kababayan natin, they go to the patronatos for, let's say, they need the help in filling up their application forms for passports. So hindi po namin control yun, hindi namin alam if they went there, but the patronatos don't go to us. So, what Yun nga, sorry Mr. Cato, and then later on we'll proceed. Sa iba pa. Naintindihan ko po kayo, pero alam na pala ninyo na itong patronato ay marami na niloloko at itong patronato, kung tutusin, hindi naman pala talaga kailangan at meron naman kayong servisyo na may bibigay sa ating mga kababayan na libre na nagagawa naman na kung ano yung ginagawa ng patronato, kaya niyong gawin. Sana, sinabihan nyo na nabawal ng patronato. Maglagay kayo sa inyong website, ipakalat nyo sa Filipino community na do not patronize this patronato. Yun lang po yun. Kasi by not saying, you're not probably saying enough. Kaya tuloy-tuloy Yes, pa itong mga patronato. Yes, sir. Maraming mga na as far as our Nakukuha mga services kliyente. po, as far as consular services are concerned, we don't deal with the patronatos po. But our kaya nga, you're not dealing with the patronatos, pero kayo nga po ang papalit doon sa mga serbisyo na binibigyan ng patronato, aakuin nyo na po para hindi na nila kailangan pa Yes, pumunta sir. sa patronato. Siguro the reason why they go to patronato because hindi nila alam na kaya nyo palang gampanan yung ginagawa ng mga patronato. Na libre pa, yung mga na kababayan mas po, maasahan pa, na sigurado pa, di ba? yung You give them that hindi assurance. po maiwasan yung kababayan natin na pumunta sa patronato because they need their services. Patronatos are there to help them navigate the Italian bureaucracy. If they need help in filing their applications for Italian citizenship, dun po sila po. Hindi lang po Pilipino po, Senator. Lahat po pumupunta sa mga... I know, pero ibang kaso natin, Mr. Cato. Then kung ganun, nahirapan sila, they need to navigate, go into the process para hindi sila mahirapan. Pag-apply sila ng citizenship, then get in touch with the Italian government. Sabihin mo sa Italian government, meron ba kayo may assign sa amin na tao ninyo na yun ang pupuntahan ng mga kababayan namin Pilipino, yung mga OFWs, anytime na may problema, kayo na lang point person namin na hindi na nila kailangan pumunta sa patronato. Opo, sasabihin po natin yan. Kausapin niyo po yung Italian government. Government to government. Kayo Yes, po sir. at saka gobyerno ng Yun rin po Italy. yung ginawa natin noong September 4 as soon as after we received the documents na fake. Opo. Pumunta po tayo sa Okay. pinakamataas na opisyal ng Italian federal government sa Milan at diniscuss po natin Exactly. yung problema at tumulong po sila. Exactly. So, Nag-forward para sila mawala ng ng passport. po itong mga patronato. Opo, diniscuss po Kasi namin yung ito, tayo concerns sa natin. gobyerno nila, okay? Sige po, Mr. Cato. Yes, sir. Senator Risa, go ahead please. Salamat, Mr. Chair. Follow up pa rin po kay Conjen Cato. Kanina po kasi sinabi ni Yusek De Vega, nag-issue po sila ng instruction sa office nyo na tigilin, putulin ang pakikipag-ugnayan sa mga patronati. And sabi po ni Yusek, this was reiterated by was reiterated by Yusek Morales. Maybe later, Mr. Chair, pwede rin nating tanungin si Ambassador Imperial, mentioned by Yusek De Vega, also online, to weigh in on this. Dahil para sa akin po, kung yung Home Office may sinabi na po sa isa sa mga missions natin na ganito, sa isang burning issue na inirereklamo ng ating mga kababayan doon, medyo para sa akin ang dating ay dapat po susundin. No? So I wonder, Mr. Chair, kung sinunod ba yan ni Conjen Cato, and maybe we can also hear from Ambassador Imperial about this. And kaugnay na rin po, Conjen, dahil binanggit po ni Yusek De Vega na may 94 cases nga po na naihain ng mga kababayan natin na nandun sa Italy laban sa Alpha Assistenza na yan. Tungkol naman po dun sa mga kaso na sinampa ninyo laban sa mga biktima, naisip nyo po ba na pwedeng magkaroon ng conflict of interest dyan? Dahil kayo rin naman po ang nakikipag-usap mismo dun sa abogado na pinrovide ng gobyerno natin sa mga biktima na nagkaso laban naman sa Alpha Assistenza. Yes, and in addition to that, yung tanungan ni Senator Risa, so nung mag-issue ng direktiba
through yung ambassador through Yusek De Vega na disassociate yourself from Patronato, ginawa niyo ba yun? Nasunod yun? And then answer the questions of Thank you, Senator Mr. Riza. Chair. Before the directive was issued, we were talking to the patronatos po because we think that while they are part of the problem, they are also part of the solution. Yung mga owners po ng patronato natin ay hindi lang po mga patronato owners. Some of them are owners of travel agencies, owners of other businesses. They are Filipino community leaders. Teka muna, wait a minute, briefly. Meron instructions Opo. from the ambassador through Yusek De Vega, disassociate yourself from the Patronato. Bakit pa kinakipag-usap? Sabi mo, part of the solution. They're part of the problem. They will never be a part of the solution because they're the problem themselves. As I've clarified earlier, sir, hindi po lahat ng patronato are doing this activity. Regardless, pag Patronato sila, disassociate. Opo. Kasi bakit naman, parang selective kayo. So meron kayong kinakausap na Patronato because hindi naman pala sila si Raulo o Loko-Loko, pero itong iba hindi mo nakausapin. Dapat across the board, wala kang Yes, sir. kakausapin na Patronato per order of Yusek De Vega. What I was saying, sir, before the instruction came in, we were talking to them. So nung merong instructions si Yusek De We Vega, ceased our discussions with them. completely Yes. wala na. Wala na Yes, kayong pinipili. Kahit na sino Patronato dyan, mabait Yes, pa sir. no, loko-loko, hindi nyo kinakausap. So we have to Yun yun. follow instruction from Okay, Manila. yung tanong ni Senator Riza. Salamat, Mr. Chair. So following the issuance of the instruction at sabi nyo nga po ay sumunod na kayo, nung nahihinog na itong mga reklamo ng ating mga kababayan, how for example was it determined na fake yung mga nula osta na ibinigay sa kanila? Yes, ma'am. Noong, Pati sa mga kamag-anak pa nung may-ari ng Alpha Assistenza. when the two whistleblowers asked me to see them, ma'am, they presented to us several documents. So, Teka muna, Senator Riza. Hindi Yes, ko Mr. matiis Chair. Na, hindi ko po nahinto, meron tayong naiiyak na resource person dito. Habang nagsasalita si Consul General Cato, umiiyak siya. Ma'am, ba't kayo umiyak habang nagsasalita po si Consul General? Natutuwa ba kayo sa sinasabi niya o naiinis kayo? Your Chair, isa po sa mga sinampahan niya ng kaso. Biktima rin po ako ng Alpha Assistance. Former OFW po ako from Taiwan. Nangarap lang naman po ako para sa pamilya ko. Pero bakit? Okay. Meron ho ba kayong sama na loob dito kay Consul General? Wala Your Cato? po. Wala po. Oh. Sinampahan niya po kami ng kaso. Sino pa nagsampa ng kaso sa inyo? Si Concha? Oh, Conchen, teka muna, biktima na nga, tapos sasampaw pa ng kaso. Damn! What's wrong with you, sir? Pilipino to, Pilipino ka, di ba, sir? sir, there were false accusations made against me and they were the ones being quoted, but I've talked to them and I was told that the statements that were published in the newspapers were not theirs. Okay. So they were being quoted as saying that I did not act on the complaints they brought to my attention. Sabi ka nun. O yun po, sir. pero But that's in the newspaper. ano pong pinahal niyo ng kaso laban sa kanya? Ano pong pinahal sa inyo? They were included in the cyber libel suit I filed against the Daily Tribune last week, sir. But were they the ones who cyber libeled you? No, sir, they were the ones who were quoted as saying that I did not act on their complaints, which was impossible because they were here in the Philippines. So, yung gusto lang naman po namin malaman sa kanila is just for them to share with us the truth and we could amend the complaint naman po. September pa po kami. Humingi ng tulong sa Daily Tribune. Ganon din po yung Daily Tribune. Hiningan po siya ng side. Okay. With the indulgence of Senator Riza, sis nandito yung Daily Tribune para tuloy-tuloy tayo, hindi na mapatid. Around that time, simply to inform the public about the condition of our OFWs there. Little did we know that certain complaints from our workers, which were mentioned merely as an incident, would open a can of worms. Thereafter, or on September 21, 2023, we then interviewed a number of OFWs in relation to the alleged illegal recruitment activities of a company called Alpha Assistencia SRL, or Alpha for short, for what the OFWs claimed were non-existent jobs in Italy. Since we had interviewed Conjan Cato previously, we tried to reach out to him, sir, right after the show, to endorse the complaints to him, but to no avail.
Concept and Tribune President Willie Fernandez noticed our predicament and offered to contact Mr. Cato. But it was only after a mutual friend who acted as intermediary that the Consul General responded. Ginost niya po kami. In the meantime, since the number of complainants ballooned after the broadcast, the Daily Tribune coordinated with the Department of Justice and Secretary Jesus Crispin Remulla immediately scheduled a meeting with the complainants. The following week po yun, sir. The Daily Tribune also got in touch with the Department of Migrant Workers. Andito po siya, COIC Hans Kakdak. Kasi to extend help to the supposed victims. These efforts were made not for anything else, Conjan Cato, but due to a sense of public service that is but natural to any media organization. As after all, we exist primarily to serve the needs of the public and as some sort of court of last resort when other remedies have failed. Now, kunin ko naman yung side ng DMW through USEC Hans Leo Kakdak, OIC. So, of course, Undersecretary Bernard Ulalia, who handles anti-illegal recruitment and anti-human trafficking, will also provide the details. But let me just say that Ms. Fernandez's mention of the DMW, I can confirm that I got a message from her around September 22nd last year, and she mentioned the scam report there. She gave me the impression that they were working on the story. So immediately I contacted USEC Bernard, and as I understand it, from there was a meeting with a case conference between Ms. Fernandez and the complainants on September 25th. So 3 days later. And it did not take long. We endorsed on September 26, endorsed 19 complainants to the ATRAD in NBI. And in the first week of October, we sent a legal team, a fact-finding investigation headed by Assistant Secretary Francis de Guzman, a team of lawyers, Mr. Chair, to look into this matter. And upon conferring with Conjan Cato, we took on the case of another patronato. It's called Golden Power. And the CG took on the case of Alpha Asistencia, as mentioned by USEC Ed. My last point is that since then, there have been 105 criminal cases between the DMW and the NBI filed against 9 respondents in this case, and that we had also been responsible for the takedown of a certain Facebook account related to this matter. Incidentally, we were responsible also for the takedown of around 7,000 online illegal recruitments. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. Siyempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutan mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!